Amen ba? Manatuan ang masabtan. So we have to be very, very careful. Di kita mangaway, di kita magpasipala sa tuwang co-believers. Amen ba? Sana tuwan ang masabtan. We are all anointed in Christ. We are all blessed in Christ. Sana tuwan ang masabtan. Una ang promise sa Ginoo kay Abraham. Sana tuwan ang masabtan. Okay, now another covenant. Paspasan na nako atong oras alas 11. Gis sa kabuntagon, no? Number 3, importante ning ato aning maagihan karon kay para masabtan nato nga unsa manabot pasabot anang we are now under the new covenant of grace. Second and third covenant in the Bible, the Mosaic covenant. Okay, the Mosaic covenant makita na sa Exodus chapter 19 kay ang law na nagsugod sa chapter 19 and then chapter 20 katong ninaog na from Sinai si Moses hangtod na sa 24 hangtod na sa ilahang mga panahon nga in fact even gani sa panahon ni Jesus ginatangkilik yapon nila ang Mosaic covenant, ang Mosaic law. But Mosaic covenant, a covenant that was made between God and Moses and the Israelites after captivity and slavery in Egypt. Kaya na-captured sila for 400 plus years. And this covenant, God supplied the law, the 10 commandments. Remember the 10 commandments? And all sacrificial system as guidelines for living. As guidelines for living. Take note of this. Okay? Not as a means of salvation. Gihatag, gisupply sa Ginoo ang 10 commandments, not a means of salvation, but a means, but a means of guidelines for living. Aron na sila'y guidelines kung saan nila pagkinabuhi, maunang ang purpose sa 10 commandments. Dili usbunako or emphasis, not as a means of salvation. Amen ba? Kay wagay maluwas kung 10 commandments ang basis sa kaluwasan. Amen. Ako na nang i-discuss sa inyo for how many Sundays diri. Kung ang basis atong kaluwasan o ang basis sa pag-adtong langit mo ang 10 commandments, wagay maluwas nato. Wagay makaabot og langit nato bisag isa sa ato diri. Amen ba? Pero tungod kay ang basis sa kaluwasan grasya, ug mo nang natay assurance of our finality in heaven. Amen ba? Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Natay kaluwasan tungod na sa grasya sa Ginoo. Mo nang di gid pwede nga no, ang law mo ay basihan sa atong kaluwasan. And this is crucial to understanding the disputes, ang mga arguments between Jesus and Pharisees. Like for example, katong sa adulterous woman, nga nasakpan nila, na caught in the act with adultery. And then hingon ang mga Pharisees, mga Sadducees, o mga tao during that time sa panahon ni Jesus, atuan ang i-stone to death ng bayhana na, ay adulterous na. And we have to stone to death that woman. That's according to the law of Moses. Ingon ang mga Pharisees, according to the law of Moses, stone to death ang taong adulterous. Pero ingon si Jesus sa ilaha, simple lang ang paglibat ni Jesus sa ilaha. Okay, niduko si Jesus, nisulat kadyon, dahil siya gisulat sa kanang sa yuta, and then simple lang yung pangutana, i-confront niya ang mga Pharisees, ang mga Sadducees, ang mga tao kanya ito nga very kanang conscious kay sa balaod ni Moses. Ingon niya, kinsa sa inyo ang way sala diri unag labay. Kinsa sa inyo diri ang walay sala unag labay. Pagkadungog sa mga tao, labi na sa mga Pariseo, mga teachers of the law, pagkadungog nila, ilang gibuhian ang ilang mga bato, kay ilang na-realize nga, utro man budayta, makasasala punta. Okay? Makasasala po. Muna nga, usahay, mag-amping taana nga, usahay, di ta pwede mag-judge sa uban, kaya abi nato, makasasala sila, uwan sila, kita po, utro punta, makasala punta ka na ito, giluwas na ta sa gracias, Ginoo. Yan, importante na, ngano, ingana ang treatment ni Jesus sa mga Pariseo, kay tungod, anak, kay they are very conscious sa Mosaic law. Pero ang gusto sa Ginoo sabta nila, ang covenant, new covenant, ang grasya, pero wa sila kasabot, ug ang si Paul and those who question grace. Muna, masabta nato sa mga sinulatan ni Apostol Pablo nga sa Romans chapter 6 verse 14, we are no longer under the law but under grace. Muna yung ginamin. Ang iyang ginamin diri nga law, the Mosaic law, the Mosaic covenant. Amen ba? Sabtan, are you following? Okay, number 4, Davidic covenant. Apin na tamahuman. Davidic covenant. A covenant that was made between God and King David. Okay? And his line or descendant
a great king will reign and was fulfilled in the life and person of Jesus Christ the Messiah. Makita na sa Matthew chapter 1 verses 1 to 17, Luke chapter 2 verse 11. So, ang Davidic covenant, ang covenant nga gibuhat sa Ginoo kang David o sa ingon ang Ginoo saya sa imong linya na ay king nga mo reign. Okay, unya na fulfill na nga kanang reign, kanang king nga mo reign in the person of Jesus. Muna gitawag si Jesus sa Matthew chapter 1 verses 1 to 17, Luke chapter 2, the Messiah, the coming king, the coming savior. Ug mo na rason nganong gi-persecute nila, gi-crucify nila si Jesus during that time kay abi nila ang paghari ni Kristo literal nga pulihan jud ang mga hari. Ug mo nang pagkadungog nila King Herod, pagkadungog sa mga hari kaniadto nga uy naay matawo nga bata sa linya ni David. Unya mupuli sa tuwa, pamatyan na ninyo, di ba? Remember the story? Si King Herod nagsugo sa sayang mga armies nga below 2 years old, pamatyan na ninyo. Dapat dili na mo dako kay natawo man daw sa town of David ang hari, ang Messiah. Muna si Kristo o muna nang lakaw sila, di ba? Nag-migrate, nilakaw. And then ang ginamin po dire ang ginamin dire nga reign nga ang hari nga mag-reign kay under ni siya sa new covenant kay si Kristo mag-reign under the new covenant and after rapture dili atong panahona ang ilang pagtuo katong panahona muhari ang king nga si Kristo ang coming king pero dili ang significance aning Davidic covenant ang paghari ni Kristo kay under na sa new covenant sa atong time karon o after sa rapture. Walang ta masayod kalusan ang rapture. Okay, makita na sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 17 to 19, makita po sa Revelation chapter 20 verses 4 to 6 katong 1,000 year reign of Christ. Okay? So makita nimo Davidic covenant sa panahon ni David pero naghisgot pahitungod sa pag-reign ni Kristo sa New Testament. Connected ba? Okay? Muna usahay, di nato masabtan ang mga passages in the New Testament kung di ta familiar sa Old Testament. Ug mo ni siya, gi-shortcut na nato para di nato basahon gikan Genesis o hantod sa Malakay kay budlay man yun, medyo dugay-dugay yun. But I challenge you to read from Genesis to Revelation. Masking once lang ninyo mabasa. Pero pag mabasa nimo mas ma-appreciate nimo ang plano sa Ginoo ba? Labi na ang plano sa Ginoo sa kaluwasan, mas ma-appreciate ninyo kung mabasa ninyo ang entire Bible from Genesis to Revelation. Ug mo na nga makahimo kag conclusion nga di jud relihiyon mo importante. Ang relasyon jud nato sa Ginoo kay Jesus ang importante yun. Amen ba? Ug mo na atong foundation. Ug makita nato from the entire Bible nga grasya gyud ang foundation sa tanan. Gracia, grace, sana ito ang masabtan. Okay? Hallelujah. Now, number 5 nga covenant, the new covenant of grace. Okay, dire natin nabilong karon the new covenant of grace, charis sa Greek, meaning favor and mercy of God. Hallelujah. Luke chapter 22 verses 14 to 23, Romans chapter 6 verses 1 to 14, Hebrews chapter 9 verse 15, 10:1 and then to 19. Nga nagkaroon tag bag-ong klase sa living. Ninyo dito sa book of Hebrews chapter 10 verse 19, the new living way. Okay, under the new covenant of grace. A covenant that was made between God and all of us karon, ecclesia, church, people of God, believers, mga followers ni Kristo, both local and universal. Local meaning kaning mga believers nga nadiri sa Davao City and then universal sa tibuok kalibutan. Amen ba? Mao nay ato ang covenant karon, the new covenant of grace, and we are now under the new covenant of grace. Amen ba? Ana ato ana masabtan niya, nagsugod na, nag-start na atong kamatayon o resurrection ni Jesus. Matthew chapter 27 verse 51, and behold, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom, and the earth shook and the rocks were split. Kung ma-remember ninyo ang story katong namatay si Jesus, o katong ningon siya, it is finished, nabuak ang tela, nabuak ang kortina sa templo sa Israel. And unsay buot pasabot ato, unsay ang significance ato, what does implies when the curtain was torn from top to bottom? Buot pasabot 100% access to the kingdom of God. Amen ba? Natunga
Kay sa una, di man sila basta-basta makaadto. Di sila basta-basta makaduol sa Ginoo kaniadto. Pero after ningon si Jesus nga it is finished, natunga ang curtain nga piting bagaa dito sa templo. Ang buot pasabot 100% access to the throne of grace, to the kingdom of heaven, to the very holy presence of God. Hallelujah. Amen ba? Amen. Ug muna nga nagkaroon tag new living way of coming, worshiping, praying, giving. Lahi pod na later sunod ani nga lesson ako nang ipasay sa inyo nga even sa klase sa paghatag na napoy bag-ong giving way karon under the new covenant of grace nga wa nay labot tong mga giving nga under the law gihapon. Okay? Later ato anang sabton kay gihimo na nga kanang negosyo sa uban, sad to say. Unfortunately, wa man tanang judge dire pero naay mga pipila nga ginabuhat na nila nga negosyo, ginabuhat nila nga source of income, nga source aron lang mo elevate ilang kaugalingon o mudaghan ang ilahang kwarta o mudato sila muna grabe sila makagwalig mga prosperity kay nidato naman sila maayo nidagwapo na ilang mga sakyanan o uban pa kay sayang ilang pag-emphasize sa giving di na mao muna maging careful ta ingon na po si Kuya Junto ni Agi, we have to be very careful kay daghang mga preachers karon nga katuingon niya mga prosperity gospel nga ana ilang mga tirada na ginahimong negosyo. Okay? Nya natay new living way of giving karon under the new covenant of grace. Ang tawag na grace giving. Pero di sa kung emphasize of giving karon. Later na lang. Okay, pagkahuman ani nga lesson. Now, unsa pa? We are no longer bound in prison by the law and its requirements. Do this and do that, perform this and that, or else you will be cursed, you will be judged, you will be condemned. Mo man sa law. Amen ba? Mo man ang sa balaod, pag musipyat ka, pag di ka musunod, tunglo ka, makondemn ka, ma-judge ka. But under the new covenant of grace, no, di na ta bounded, ana. Amen ba? Hallelujah. Ang may gisulti sa Romans chapter 8 verse 1, for there is now no condemnation for those who are in Christ. Amen ba? For those who are in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Una, sana ito na masabtan, wala na condemnation for those who are in Christ Jesus. Unsa pa i-imply atong katunatunga ang curtain. Under the new covenant of grace, there are forgiveness. There are second chance, or there is forgiveness, second chance. And that's the big difference of our God, the God of other religions. Walay the difference sa Diyos nato sa Christianity nga kanabitaw kumpara sa Diyos sa ubang mga relihiyon. Kaya ang Diyos sa ubang mga relihiyon, grabe kayo. Bagsik kayo. Nya, hurabag ka nang, dili sila basta-basta makaduol, lisod kayo, i-approach, unapproachable kailang Diyos. Pero sa tuwa sa Christianity, makaduol ta diretso sa trono sa grasya sa Ginoo, approachable kayo atong Ginoo because of the finished work of Jesus on the cross, o katong natunga ang kortina dito sa templo. Amen ba? O kita sa tuwa, regardless of who we are, regardless atong status, regardless atong situation, masipausahay natin mga kasipyatan, makaduol ta, kanunay natin 100% access sa trono sa grasya. Amen ba? Hallelujah. Ibutaw na sa imo, isilsil na, i-inculcate na sa imong mind of heart. Kaya usahay, ginagamit na sa devil para kanaganing pambulabog sa tuwa, pampawala sa passing, unya mapuno ta, ma-overwhelm ta sa mga guilt feelings, masipit lang tagamay, unya magsige na din tag problema, magtuko na din ta sa atong mga naong na magmanampiling sa atong mga sa lamisa, unya naguol na ta. Paano man gyud ako ni ma-perfect akong obedient sa Ginoo? Uy, sa man akong kauril sarili. Uy, ngano man gyud ni? Uy, nilagot to sa sarili ba ngano man ni? Gusto storya na ta sa atong sarili, guol na kay ta. Di ba gina ako ma-perfect na akong pag-obey sa Ginoo? Uy, sipyat na po karon sa man niya. Uy, pansinon pa ako sa Ginoo? Makaduol pa ako sa Ginoo ani? Nya duol ra ba rin ang yawa sa mga devil sa mo gani. Ayo na sige duol sa Ginoo. Ikaw ra man sige simba. Mura man gyapon masipyat man gyapon ka. Mura man gyapon masuko man gyapon ka. Mura man gyapon mo tanan negatives ibutang sa imong hunahuna sa devil. Unsay purpose sa devil? Para di na kamuduol sa trono sa grasya. Para di na kamuduol sa Dios. Pero gi-open na sa ni Jesus. Amen ba? Yung si Jesus, it is finished. Gi-open na para sa imo, makaduol ka. Regardless kung unsa imong sitwasyon karon, regardless masipyat ka o dili unsa man, kay wa magi perfect sa ato kabalo naman Ginoo ana. Amen ba? Pero ako niingon nga nag-abuso ta, no? Later mo na akong conclusion. Kay mo po nilang pukol sa tuwa nga pag sige lang tag-emphasize og grasya na sino tag-abuso sa grasya sa Dios. No. Ang tinuod nga nakasabot sa grasya magbinuotan hino na siya. Amen ba? Amen. Ana ato na masabtan.
Okay, so karon mga igsoon makaduol na ta sa grasya. No, sa trono sa grasya sa Ginoo. Although under the new covenant of grace, nagyapoy disiplina, but discipline in grace. Always remember that. Hebrews chapter 12, verse 6 to 7. Purposely not to embarrass and condemns us, but to help and lead us to come back to God's presence. Kunay mga usay, kasipyatan usay nato karon, usay disiplinahon tas Ginoo, that is because of His grace and love. Never na aron i-embarrass ta. Never na ang reason, ang purpose ana ang disiplina sa Ginoo, never na aron i-condemn ta, i-judge ta. Pero ginatabangan ta sa Ginoo, ginalit ta sa Ginoo nga mobalik ta sa siyang presence ug i-embrace ang iyang grasya. Amen ba? Amen. Ana ato ana masabtan. That's our identity in Christ Jesus. Amen ba? Pakisulti sa imong katapat, that's your identity in Christ. That's your identity. You are always welcome to the throne of grace. Pakisulti sa imong katapat, you are always welcome. Hallelujah. Welcome ka. Muna, pag musulti gani, nagay devil, magsamok-samok sa muna na niya, musulti sa imo nga, di mo ka welcome dito. No way, in the name of Jesus, pahawa. Di ko maminaw ni mo, I will not listen to you. Maminaw ko sa Ginoo kay ako identity, na ako'y lugar kanunay sa kasing-kasing sa Diyos. Amen ba? That's the heart of our God. Amen ba? Palapakan na itong Ginoo. Natay kanunay lugar sa kasing-kasing sa Ginoo. Remember that. Always remember that. Usbuna ko na kay kanunay lugar sa kasing-kasing sa Diyos. Not because of your goodness, not because of who you are, but because of the finished work of Jesus on the cross of Calvary. Hallelujah. Amen ba? Sana ito nga na masabtan. Walay lugar sa kasing-kasing sa Ginoo ang devil, si Satanas rato. Amen ba? Muna atong kinumduman, no, ato nang ipukol kay Satan, pag samok-samok siya, kung naamay walay lugar sa kasing-kasing sa Ginoo, ikaw rato. Ikaw ra, pero never me in Christ Jesus. Amen ba? Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Unay kulang sa ato ba, no? Nga daghan kay mga Kristohanon nga wa kay nato na mag-grasp, wa nato na madungog ba. Muna usahay gamay sipyat lang na problema na dayon ta, nawala na din ta sa passing, di na din ta musimba, mo palayo na din ta sa presensya sa Ginoo kay feeling nato murag di na ta dawaton sa Ginoo, di gyud na tinuod. The more, no, unsa gisulti sa Biblia, gisulti na po sa book of Romans. The more sin increases, the more grace superabounds. Kung sa may but pasabot ana, magpakasala, no. Ang but pasabot ana nga, na mga times nga masipyat ka, no, nakapalpak ta, pero ang grasya sa Ginoo never na mawala sa imuha. Ang grasya sa Ginoo kanunay na mag-abound, no, super abounds. Kanunay na mangibabaw kanunay sa imong kinabuhi. Ug muna nga ang nakasabot sa grasya magtinarong hinuon sa iyang kinabuhi. Amen ba? Mo man ang tinuod, mo na siya, oy, abuso na kayo makakaas, you sin. Mo may Bible man nagsulti. The more sin increases, the more grace of God abounds, super abounds. Hallelujah. Pero wala ta nag-abuso sa grasya sa Ginoo. Okay, klaro man po sa Romans chapter 6 verse 14a nga for sin is no longer your master but Christ. Sin has no dominion over you. Klaro man po na. Di ba? Hindi naman atong master ang sala, si Kristo naman. Pero nagi mga panahon masipyat lang ta kay tao patawa pata na naka-experience of glorification nga gi-perfect na tanan si Ginoo sa atong kinabuhi. Why emphasize, teach, and preach grace? Number 2, that's the very nature and character of God. The God whom we serve, the God whom we love, the God whom we believe and follow. Mo ginay kinaiya og nature sa Ginoo. Okay, di na ko mudugay. Example anak atong the Garden of Eden. Remember sa story sa Garden of Eden nga nakasala si Adan ug si Eva tungod kay ilang gisupak ang gisulti sa Ginoo nga ayaw ninyong kauna ang prutas nga nada sa tunga nga the fruit of the knowledge of good and evil. Pwede niyong kaunon tanan except anak nga tree, pero wala gisulti kung unsa to nga tree, wala specific pangalan. So di na tinuod ng apple to. Istorya na sa uban. Ito apple ha, walay apple nag-ingon sa Biblia. So ayaw, pero to make the long story short, nisupak sila og ilang gikaon. Gikaon una sa babae ni Eve, then gihatag siyang bana. Asa na ang bana day? Naglag-lag siguro, wala bantay iyang asawa. Muna kita mga bana, bantayan nato sila. Nature na ginanilaw sa no? Asa na sila mabot. Okay, ginahan na sila mag-wari-warik. Okay, o moto'y sala ni Adan, kaya asong asa siya. Okay nga, remember, kung ma-remember niyo ang story, kay Adam, gi-reveal sa Ginoo to, na ayaw kay Adam.
ang lalaki. Nganong sa lalaki man, siya man ang head. So siya giingnan. Kita mo yun dakong responsibility. Kunya karon pagkasala nila, kung sila gibuhat, nanago sila, di ba? Mo man ay direct consequence pag makasala ang tao, manago. Di ba kita sa tao, pag makasala ta, manago ta, maulaw ta, ipatay, kasala. Do, patay ta niya ron. Mo man ay direct consequence pag makasala ang tao, manago. So nanago sila, itabunan nila o ka ng mga dahon ng ilang lawas. Pagka man, nakadurog sila tapak sa Ginoo, tingog sa Ginoo dito, pinagi sa pagtunog-tunog. Nya karon siya ginoo sa Ginoo. Yun bang Ginoo nga, asa man mo? Mga demonyo mo ha? Mga anong giinan ta mo nga, ayaw lagi nyo kauna na? Magkaik yung mga ulo. Yan na bang Ginoo? Ipakapinan lang mga animal mo ha? Oh. Sama sa itong madulog usahay ba? Ginaanak tas mga tao. Yan na bang Diyos? Wala man. Paglakaw sa Ginoo, yun naman siya dito nga, Adam, where are you? Alam ang Ginoo, sweet kay Ginoo ba? Pero kabalong Ginoo, nakasala sila, nanago sila. Where are you? Anong ipangita man niya? Kay kabalo siyang Ginoo nga, nanago sila. Adam, where are you? Di ba? Oh, where na you? Gitext sila. Asa naman mo? Nag-video call ang Ginoo. Dili para sa tuwa nga, bag! Kusala lang gamay atong mga nabag! Kuha ka, ha! Anak mo nita, di ba? Ka-relate ko ba kayo sa yung anak ako? Sa ilo ako, Lord. Bako'y grasya. Bitaw tinuod ba? Una nga, pag makasaguta sa grasya, mabago atong perspective. Amen ba? Mabago atong kinaiya. Okay, magkana nga, pwede man ito, kamu manggol, pwede man managin, kamu manggol, sugas mo. Gingnan, bitaw mo nga, gaanang ito sahay. Gingnan, bitaw mo nga, ayaw nyo nagkuha na. Sige lang dyan ko yung kuha nun. Kamu manggol. Ano man ta, di ba? Mupungasi man ta. Pero ang Ginoo ba, very, very gracious kayo Ginoo. Hallelujah. Forgive me, Lord. Na yung mga times nga, na-fail dyan ko na, Lord. Pero Ginoo, gracious kayo Ginoo. Hallelujah. Palakpakan na to ang Diyos. Gracious kayo Ginoo. Adam, where are you? Where are you? Unang Diyos. Unya, asa man ang grasya dito, Pastor? Gipalayas man sila. Gipalayas lagi sila, pero naman yung grasya dito. Huwag mo sila pamatya. Ipamatay ba rin sila? Di ba, huwag sila patya? Grasya. Huwag sila pamatya, sige noon. Kasala man sila, huwag sila pamatya, sige. Pero unsay resulta nga no, unsa man tong ipalaya sila, that's the result, that's the consequence sa ilang gibuhat. That's the consequence sa ilang gibuhat. Sa ilang pagsupak-supak sa Ginoo mo to'y consequence. Ug muna hangtod karon sa new covenant of grace, nagyapoy consequences. Kapag once magkinabuhi ta nga dili maayo mo suffer tag mga consequences. Pero grasya gyapon na sa Ginoo nga nag-suffer ta sa mga consequences, at least wa ta patya sa Ginoo. Amen ba? Hangtod karon buhi gyapon ta. Amen ba? Luyo sa atong mga kahinaan, luyo sa atong mga usahay dili maayo nga kinaiya, pero buhi gyapon ta karon. Mo na grasya sa Ginoo. Amen ba? Nabuhi gyapon ta. Ug mo na nga dapat mo na rason nimo nga moduol ka, panunay ka moduol sa Ginoo. Hallelujah. Very gracious Diyon. Mo yun ay nature. That's why we emphasize, we teach, we preach grace, because that's the very nature and character of God, whom we serve. Amen ba? Amen. Hallelujah. Lastly, before I close, it enables us to live with self-control in godly life. Grace will teach us to live with self-control in godly life. Huwag mo na akong giyong kaganina, atong gibasa kaganina sa Titus chapter 2, verse 11 to 12. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, teaching us to renounce, to recant ungodliness and worldly passions, and to live with self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Hallelujah! You see that? So ang grasya, grace, God's charis, favor, and mercy will enable us, will teach us to live a godly life. Amen ba? Dili ato ang kaugalingong pagpaningkamot, but grace of God. Amen ba? Klaro kayo din ha sa Titus chapter 2 verses 11 to 12. Okay? Klaro kayo diha nga ang grasya mo enable sa tua nga magkinabuhi diha sa tarong nga klase sa kinabuhi nga naay self-control, godly nga klase sa pagkinabuhi. Okay? Klaro kayo din ha, grasya. So ang tinuod nga nakasabot unsay grasya, minog maayo. Dili na ko mag-in. Surely magbinuutan. Amen ba? Amen.
ang tao, ang Kristiyano nga nakasabot unsay grasya, sigurado magtinarong. Amen ba? Ang tinuod nga nakasabot unsay grasya, sigurado mulikay sa mga butang nga wa gikalipay sa Dios. Amen ba? Mulikay sa mga butang nga wa gikalipay sa Dios, ug sigurado dili hinuon na mag-abuso kun dili magkinabuhi nga Dios nun. Amen ba? Magkinabuhi nga adunay kabag-uhan, mabag-o ang kinaiya, mabago ang kinabuhi, mabago ang sinultihan, mabago ang gawi, mga binuhatan. And God's grace is our enabler and teacher. Amen ba? Hallelujah. Palampakan nato ang Ginoo. Hallelujah. I request everyone to please rise. And this time, let's come to the Lord in prayer. Huwag mo na yung challenge sa Ginoo. Mo na yung mensahe sa Ginoo para sa atong tanan karon. Hallelujah. Hallelujah. Ang tinuod nga nakasabot sa grasya, charis, favor and mercy, dili hinuon mag-abuso, bagkos magtinarong, magkinabuhi. Kung sa ang kabubuton sa Ginoo, mulikay sa mga butang nga wala gikalipay sa Dios. Walay abusado nga Kristiyano nga nakasabot sa grasya. Amen ba? Hallelujah. Tinuod din na Lord. And thank you, Lord God. Tungod kay ikaw yun ang example namo Ginoong Dios sa grasya. Una mong foundation, that's why we teach, we preach, we emphasize grace. Always na, Lord, always na. Huwag namin musimang din ha. Sa tanan namo mga pagwali, sa tanan namo mga pagtudlo, higil mi mulihis sa grasya, Lord God. Kaya mo na yung among foundation. Kung diya, tungod ana, Lord God, nangaluwas mi. Tungod ana, nangapagpo ang among kinabuhi. Hallelujah. And thank you, Lord, because ikaw mismo ang among Diyos nga gialagaran. You are gracious, God. And thank you, Lord, because kay na yung mga panahon nga masipyat mi. Na yung mga panahon, Lord God, nga dili yun may wordy mahalon. Dili may wordy nga pasaylo. Dili may wordy nga tagdon. Dili may wordy nga makaduol sa imong presensya. Pero Lord, tungod sa imong grasya, tungod sa imong grasya, in Christ Jesus, credit to the finished work of Jesus, your Son, on the cross of Calvary. Una, masking dili may deserving ng Diyos. Dili may deserving sa mga bagay-bagay. But we receive everything, particularly among kaluwasan, second chance, forgiveness, because you are gracious, God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat kayo, Lord. Tabangin mi, Lord, nga magkinabuhi diya sa imong grasya. Magkinabuhi diya sa imong grasya, Ginoo. Mo tratar sa mga tao sa among palibot, sa among mga anak, sa among asawa, bana, sa among family members, sa among mga kauban nga mga believers, Lord God, nga adunay grasya. Sama kanimo, Ginoong Dios, towards us. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dalaydol ka sa walay katapusan. Salamat sa imong mensahe. Kanya mo mga pag-ambog, ipasalamatan ka in the name of Jesus. And all God's people who say, Amen o Amen. Kanang kusog na palakpak para sa Ginoo. Hallelujah.